Nagsimula ang kwento sa isang sugatang lalaki na si Jack, na nakaupo sa isang paradahan at napapalibutan ng mga miyembro ng gang na handa siyang patayin dahil nabigo siyang gawin ang misyon na iniatas sa kanya. Dapat sana ay patayin niya ang isang lalaking tinatawag na Payback, pero ang nangyari ay napatay niya ang pamilya nito at nakatakas pa ang mismong target. Biglang lumitaw ang isang lalaki na may suot na damit na may malaking krus, at ito ay si Payback mismo. Dumating siya upang iligtas si Jack. Akala ni Jack iniligtas siya ni Payback dahil sa kabutihan ng loob nito, pero nagkamali siya. Pinatay ni Jack ang anak na babae ni Payback, at nais ni Payback na siya mismo ang pumatay kay Jack bilang paghihiganti. Dumating ang mga pulis at inaresto siya. Sa mundong ito, maraming tao ang may kakaibang kapangyarihan tulad ng pagkontrol sa kuryente, pagkakaroon ng sobrang lakas, o ang kakayahang maglabas ng nakamamatay na enerhiya. Para mapigil ang banta, nagtayo ang gobyerno ng pinakamatatag at makabagong bilangguan na dinisenyo upang ikulong ang pinakamakapangyarihan at pinakamapanganib na mga kriminal. Si Payback ay ipinadala roon matapos mapatunayang pumatay ng humigit kumulang 40 hanggang 50 katao. Sinintensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong. Pinamumunuan ng bilangguan ng isang tiwaling tao na si Walton Devlin, na mas gusto pang tawaging overseer kaysa warden. Maraming tsismis na palihim siyang pumapatay ng mga presong nagtangkang tumakas, pero mariin niya itong itinatanggi kapag tinatanong sa mga balita. Ayon kay Devlin, ang bilangguan ay hindi itinayo para baguhin ang mga kriminal kundi para pahirapan sila. Makalipas ang ilang araw, dumating ang grupo ng mga bagong preso, kabilang si Payback na kilala na ng karamihan. Ipinaliwanag ni Captain Brody, isang security official, na ang kanilang mga kapangyarihan ay kontrolado ng isang aparatong tinatawag na Power Nullifying Equipment, o PNE, na nakakabit sa kanilang binti. Dahil dito, walang preso ang makakagamit ng kanyang kapangyarihan. Kabilang sa mga bagong dumating ay si Diego Diaz, isang kakaibang bilanggo, hindi dahil siya ay mapanganib kundi dahil naiiba siya. Ang kanyang kapangyarihan ay ang maramdaman ang emosyon ng mga tao sa paligid niya. Hindi tulad ng ibang mararahas na kriminal, si Diego ay banayad at mabait, kaya mahirap para sa kanya ang mabuhay sa isang lugar na puno ng mga mamamatay tao. Nang suriin ng opisyal na si Morales ang kanyang kakayahan, natawa ito at binalaan siyang maging mapagmatsyag. Nang si Payback na ang susuriin, napagtanto ni Morales na isa siya sa pinakamapanganib at pinakamalakas na preso roon. No. Thought you were gonna be a lot more intimidated in person. Guess you're not that scary now, huh? Bigla na lang sinuntok ni Morales si Payback sa tiyan dahilan para mapaluhod siya. Si Morales ay may kapangyarihan din na sobrang lakas, at malinaw niyang ipinakita na hindi niya palalagpasin ang masamang asal. Pagkatapos noon, binigyan na ng mga gamit ang mga preso at dinala sila sa kani-kanilang selda. Kalaunan, nagpunta si Payback sa prison yard at nakasalubong niya si Jim, kapatid ng isa sa mga pinatay ni Payback dati. Matagal nang naghihintay si Jim ng pagkakataon para maghiganti, at agad silang nagbakbakan. Mula sa kanyang opisina, pinanunood ni Devlin ang eksena sa CCTV habang si Morales at ang ibang mga gwardya ay nakatayo lang, walang ginagawa para pigilan ang laban. Nakikipag-usap si Diego sa isa pang preso na si Gordon. Nabahala siya sa hindi pagkilos ng mga gwardya at tinanong kung hahayaan ba nilang maglaban ng ganoon sina Jim at Payback. Kalma lang na ipinaliwanag ni Gordon na hindi makikialam ang mga gwardya maliban na lang kung malapit nang mamatay ang isa sa kanila. Sa gitna ng laban, tinamaan ni Jim si Payback ng siko sa ilong kaya ito'y dumugo. Gamit ang sariling dugo, gumuhit si Payback ng krus sa kanyang mukha, isang makapangyarihang simbolo tulad ng nasa kanyang damit sa unang eksena, na nagpapakita na siya ay isang taong may pananampalataya. Naibalik ni Payback ang laban pabor sa kanya at nagkaroon ng kalamangan. Ngunit bago niya tuluyang tapusin si Jim, biglang nakialam ang mga gwardya at pareho silang tinamaan ng kuryente gamit ang electric buttons. Inutusan ni Morales si Payback na tumigil, pero tumanggi ito kaya pinagtulungan siyang bugbugin hanggang sa siya ay sumuko. Pagkatapos ng laban, biglang naging palakaibigan si Gordon kay Diego na para bang matagal na silang magkakilala. Ipinakita niya kay Diego ang paligid ng kulungan at ipinaliwanag ang ilang pangunahing patakaran. Ang unang patakaran ay simple.
Huwag magkalat, lalo na sa mga lugar na pinaghahatian. Ikalawa, huwag makisali sa problema ng ibang preso. Kapag nahuli si Diego na gumagawa ng ilegal, mas hahabaan ang kanyang sentensya. At panghuli, huwag na huwag siyang magkakautang sa kahit kanino. Mukhang matinong preso si Gordon na umaasang makakalaya sa pamamagitan ng mabuting asal. Binibigyan niya ng payo si Diego dahil gusto niyang manatili itong ligtas at malayo sa gulo. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Diego kung totoo bang nakakulong dito ang kilalang preso na si The Lobe. Ayon sa mga sabi-sabi, may kapangyarihan itong mind control. Minsan, pinilit niya ang isang ina na patayin ng buong pamilya nito, pati ang sariling sanggol. Nang mabanggit ito ni Diego, ibinaba ni Gordon ang kanyang boses at itinuro ang isang selda sa likuran nila. Sinabi niyang doon nakakulong ang The Lobe at binalaan si Diego na wag siyang makialam dito. Siya raw ang pinakamapanganib na kriminal sa buong kulungan. Kung hindi lang nakakabit sa kanyang binti ang kagamitan na pumipigil sa kanyang kapangyarihan, siguradong walang makakapigil sa kanya. Bigla namang dumaan ang isang dambuhalang preso. Siya si Darius, ang kanang kamay ng The Lobe. Kahit si Gordon ay natahimik at naging maingat nang dumaan ito. Kasabay noon, dinala naman ang The Lobe sa isang madilim na silid para sa kanyang parole hearing. Ang silid ay sobrang dilim at ang parole board ay nakaupo sa anino. Ika-4 na beses na niya itong sinusubukang makalabas, ngunit tinanggihan muli ang kanyang kahilingan. Sinabi sa kanya na kailangan pa niyang sumailalim sa panibagong pagsusuring psikolohikal. Ayon sa lupon, ang kanyang problema sa galit ay banta pa rin sa lipunan. Dahil dito, nagmura ang The Lobe sa mga nakatago sa dilim, na tila na pagtatanto niyang baka hindi na siya makalaya kailanman. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Devlin at nakipag-usap sa kanya tungkol sa nalalapit nitong pagreretiro. Sinabi ni Devlin na hindi siya yumaman sa pagtatrabaho sa kulungang ito kaya nag-alok siya ng isang sikreto. Hiningi niya kay The Lobe na ilipat ang lahat ng kayamanang ninakaw nito sa nakaraan gamit ang kanyang kapangyarihan, papunta sa account ni Devlin. At ang kapalit naman nito ay tutulungan siya ni Devlin makatakas. Pero tinanggihan ni The Lobe ang alok. Dahil dito hinamak siya ni Devlin at tinawag na isa na lang siyang walang kapangyarihang preso. Sinabi nitong wala ng halaga si The Lobe kung wala ang kanyang kapangyarihan, kaya dapat tanggapin na niya ang kasunduan. Hindi nagbigay ng malinaw na sagot si Lobe, ngunit sa kanyang mukha, halatang wala siyang ibang pagpipilian kundi sumang-ayon. Samantala, sa klinika ng kulungan, inaalagaan ni Dr. Isabel sina Payback at 2 pang preso. Minor lang ang pinsala ni Payback, ngunit ang isa ay mas malala, putol na ang ulo. Pumasok si Officer Morales para sa kanyang routine na inspection. Ilang sandali lang, dumating din si Diego. Naka-assign siya sa paglilinis sa klinika noong araw na iyon. Habang tahimik na namumulot ng basura si Diego, bigla siyang tinakot ni Morales na sasaktan siya ng walang dahilan. Napansin ito ni Dr. Isabel at halatang hindi siya natutuwa. Pagkaalis ni Morales, humingi siya ng tawad kay Diego. Sinabi niya na hindi lahat ng tao sa bilangguan ay malupit, may ilan pa ring may malasakit. Maya-maya, bumalik si Officer Morales at sinabi kay Dr. Isabel na handa na ang Lobe para sa kanyang psychological assessment. Umalis si Dr. Isabel upang asikasuhin ang The Lobe at naiwan si Diego. Habang nakatutok siya sa Lobe, biglang nagkamalay si Payback at palihim na lumapit sa kanya. Tahimik niyang sinakal si Dr. Isabel at iniangat ito sa ere hanggang mawalan siya ng malay. Pagkatapos, ibinaling ni Payback ang kanyang atensyon sa Lobe at planong patayin ito habang walang malay ang doktor. Ngunit nanatiling kalmado ang Lobe. Hindi siya natakot at ngumiti pa kay Payback, waring hindi apektado sa banta. Bago pa makasugod si Payback, biglang dumating si Diego at nagawang pigilan siya. Sa sandaling iyon, nailigtas ni Diego ang buhay ng The Lobe. Pero nalabag niya ang ikalawang panuntunan na huwag makialam sa gulo ng iba. Pagkatapos ng insidente, naging tanyag si Diego sa mga kapwa preso. Nirerespeto siya dahil marami na talagang hindi gusto si Payback, at ngayon ay pinatunayang kaya niyang labanan ito. Bilang pasasalamat, binigyan siya ng mga preso ng masasarap mula sa kanilang pagkain. Naroon din si Gordon at pinuri siya, sinabihan na gamitin niya ang bagong respeto bilang kalamangan para makaligtas sa bilangguan. Makalipas ng kaunti, lumapit si Darius kay Diego at sinabing gusto siyang makausap ng kanyang boss, ang The Lobe. Sumunod si Diego kay Darius hanggang sa selda ng Lobe. Pagdating niya, nagpasalamat ang Lobe sa pagligtas ng kanyang buhay. Inalok niya si Diego ng trabaho, palitan si Darius sa kusina at ibigay lahat ng supply na kailangan niya. Kapalit nito, ipinangako ng Lobe na tutulungan siyang makatakas kapag natapos nito ang kanyang pinaplano.
Gusto ni Diego makalabas, pero nagdadalawang isip siya kung tama bang makipagtrabaho sa The Lobe. Samantala sa opisina ng warden, si Felicia na assistant ni Devlin, ay nagpaalala kay Devlin na delikado ang makipagkasundo sa Lobe. Aniya, hindi kailanman mapagkakatiwalaan ang The Lobe. Ngunit sagot ni Devlin, bilang warden ng kulungan para sa mga supervillain, kailangan niyang maging mas malupit pa kaysa sa kanila. Sinabi niya kay Felicia na kung nais niyang maging susunod na warden, kailangan niyang magkaroon ng tapang na maging kasing lupit din. Upang patunayan ang kanyang punto, ipinakita ni Devlin ang dalawang liham. Ang isa ay rekomendasyon para kay Felicia bilang susunod na warden kapag siya ay nagretiro na. Ang isa naman ay talaan ng mga paglabag ni Felicia na maaaring maging dahilan para hindi siya makuha sa posisyon. Sinabi ni Devlin na depende sa kilos ni Felicia kung alin sa dalawang liham ang ipapadala niya sa mga nakatataas. Kinabukasan, matapos muling suriin si Payback, nagpa siya si Isabel na palabasin na siya mula sa klinika. Sa pagkakataong ito, nakaposa si Payback sa kama ng ospital para hindi na siya makapanakit muli at may bantay din na gwardya. Samantala, may hearing si Gordon para sa kanyang parole. Sinikap niyang ipakita sa tagapanayam na nagbago na siya. Ipinaliwanag niya na hindi siya nakikisali sa anumang gulo at hindi rin lumabag sa mga patakaran. Ngunit nang ipunto ng tagapanayam na mag-isa lang si Gordon sa mundo, ni hindi man lang siya nakakatanggap ng mga liham, tawag, o bisita mula sa kanyang mga kamag-anak, sinabi ng tagapanayam na hindi pa siya handang bumalik sa lipunan. Dahil dito, nagalit si Gordon at minura ang tagapanayam. Dahil sa masamang asal na pinakita ni Gordon, na-deny ang kanyang parole at kinaladkad siya palabas ng silid. Sa likod ng itim na pader, lumalabas na si Devlin ang tumatanggi sa mga parole, sinisigurong walang makakalabas ng kulungan. Ang pagkabigo sa kanyang parole hearing ay nag-iwan kay Gordon ng kawalan ng pag-asa. Maya-maya sa kantin, nilapitan siya ni Diego at tinanong kung ayos lang siya. Sagot ni Gordon ay ayos lang siya, pero halatang nawala na ang lahat ng kanyang pag-asa. Ilang segundo lang ang lumipas, dumaan si Darius sa kanilang mesa at inilapag ang sirang tinidor sa harap ni Gordon. Agad ginamit ni Gordon ang tinidor para buksan ang kanyang PNE. Ayon sa planong matagal nang nakahanda, inihayag na ang The Lobe mismo ang nag-udyok kay Gordon na magsimula ng riot matapos itong ma-deny sa parole. Nagpasalamat si Gordon kay Diego sa pagiging kaibigan, at biglang sinimulan niyang asarin ang gwardya sa kantin. Napansin ng gwardya na nawawala ang PNE ni Gordon at agad na tumawag ng backup. You think that maybe you... In-overload ni Gordon ang supply ng kuryente ng kulungan dahilan para magsara ang buong pasilidad. Ito ang naging hudyat para kay Jim at sa kanyang grupo na simulan ng kaguluhan gaya ng plano ng The Lobe. Ngunit bago pa muling maglaban sina Payback at Jim, parehong nakuryente ang dalawa ng mga gwardya. Samantala, kalmado pa rin at walang pakialam si The Lobe sa kanyang selda. Sinamantala ni Gordon ang kaguluhan at tumakbo papunta sa klinika. Umaasa siyang makakapagtago doon at tumakas sa tamang pagkakataon. Sa kabilang banda, ipinakita ni Felicia kay Devlin ang footage ng nangyari sa kantin, ipinapakita kung paano nabawi ni Gordon ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos nito, nagutos si Devlin ng malawakang paghahanap kay Gordon sa buong detention center. Samantala, tahimik na nakatanaw sa bintana si Gordon nang bigla siyang suntukin ni Officer Morales. Nagulat siya kay Devlin at inutusan siyang patayin agad si Gordon. Sa una, nag-alinlangan si Morales, pero dahil wala siyang ibang magawa, sinunod niya ang utos. Tinakpan ng media ang insidente, at gumawa si Devlin ng peking kwento na sinubukan daw tumakas ni Gordon at nahulog kaya namatay. Isang news anchor ang naniniwala sa bersyon ni Devlin, ngunit may isa pang nagdududa, dahil alam niyang lagi itong gumagawa ng kasinungalingan kapag may namamatay sa kulungan. Sa loob ng kulungan, nakikipag-usap si Diego sa kanyang asawa sa telepono nang putulin ito ni Officer Morales at sabihing gusto siyang makausap ni Devlin sa solitary section malapit sa selda ng The Lobe. Ipinakita ni Devlin kay Diego ang extreme solitary confinement cell upang takutin siya. Ang loob nito ay parang may bagyo at kaya nitong pumatay ng tao sa loob lamang ng isang segundo. Tinanong siya ni Devlin tungkol sa kung ano ang inutos sa kanya ng The Lobe. Inamin ni Diego na sinabi lang ng The Lobe na mag-shift siya sa kusina at binanggit ang pangalang carpal tunnel. Pagkarinig nito,
Pinakawalan siya ni Devlin pero binantaan siyang dapat i-report niya lahat ng sinasabi ng The Lobe, kung hindi ay maaaring may masamang mangyari sa kanya. Pagkatapos, kinausap ni Devlin ang The Lobe tungkol sa insidente. Itinanggi ng The Lobe ang anumang kaugnayan. Nagalit si Devlin at pinaalala sa kanya ang kanilang kasunduan na kapag hindi niya tinupad bago magretiro si Devlin, ibabato siya sa extreme solitary confinement cell. Alam ng The Lobe na hindi siya makakatakas sa kulungan ng mag-isa, kaya nangako siyang ibibigay ang pera sa araw ng pagreretiro ni Devlin. Gayunpaman, humiling siya ng kapalit, ang Wi-Fi password ng kulungan. Tumawa si Devlin sa kahilingan at umalis. Samantala, sina Felicia, Brody, at isa pang opisyal ay nasa basement at tinitingnan ng electrical system. Isang opisyal ang nagsabi na kaya niyang ayusin ang generator, pero kailangan niya ng tulong kaagad. Nagbabala si Felicia na dapat nilang ayusin ito sa lalong madaling panahon lalo na't malapit nang magretiro si Devlin. Nagsimula ang rekonstruksyon ng basement at electrical system. Nang matapos ito, nagulat si Felicia kay Devlin at nagtanong tungkol sa kanyang promosyon. Sinabi ni Devlin na pinagdedesisyonan pa ng board, pero tiniyak niyang malaki ang tsansa niyang maging susunod na warden. Sa kabilang banda naman, kinausap ni Diego si Loeb, tinatanong kung ano ang plano niya. Gusto na ni Diego makatakas, pero wala pa siyang nakikitang senyales. Sinabi ni Loeb na mag-relax lang siya at tiniyak na ilalabas siya, pero kailangan muna niyang maghintay hanggang Biyernes, ang huling araw ni Devlin sa trabaho. Kinabukasan, nakatanggap si Felicia ng email tungkol sa pagkakandidato ni Brody bilang susunod na warden. Nang makita niya ito, nagalit siya at biglang pumasok sa opisina ni Devlin. Hinarap niya ito, sinasabing ipinangako sa kanya ang kandidatura. Kalma namang sumagot si Devlin na ang board ang nagdesisyon, hindi siya, at tiniyak na magiging patas ang laban sa pagitan niya at ni Brody. Dumating ang araw ng pagreretiro ni Devlin, ang sandali ng katotohanan para kina Felicia at Brody. Sa hindi inaasahan, si Brody ang binigyan ng posisyon bilang bagong warden. Kita ang pagkadismaya ni Felicia. Mas lalong lumala nang irekomenda pa siya ni Devlin bilang assistant ni Brody, na tinawag siyang mahalagang asset ng kulungan. Pagkatapos ng anunsyong iyon, dumiretso si Devlin sa selda ni Loeb upang kunin ang pera. Binigyan niya ito ng tablet at inutusan na i-transfer na ang pera. Pero sa halip na gawin ang wire transfer, hinak ni Loeb ang tablet at pinatay ang lahat ng PNE devices ng mga preso. Nakuha na niya ang Wi-Fi password mula kay Devlin at sa isang pagkakamali. Ito rin ang parehong password na ginamit din ni Devlin para sa lahat ng security system ng kulungan, kaya't madali para kay Loeb na i-disable ang mga ito. Ang pagkawala ng bisa ng mga PNE devices ang nagdulot ng malaking riot sa kulungan. Ang mga preso, ngayoy malayang gamitin ang kanilang mga kapangyarihan, ay nagsimulang maghasik ng lagim. Ang ilan ay naglalabas ng apoy mula sa kanilang bibig, ang iba'y nagpapakawala ng nakalalasong gas. May mga mabilis mag-regenerate at mayroong napakalakas. Lumala ang kaguluhan habang lahat ay naglalaban, ipinapakita ang buong saklaw ng kanilang mga kapangyarihan. Attaboy. Napilitang umatras ang mga opisyal at hindi na nila nakontrol ang riot, maliban kay Officer Morales. Dahil sa sarili niyang kapangyarihan, nagawa niyang lumaban sa mga nagwawalang supervillains na nanatiling matatag sa gitna ng kaguluhan. Samantala, si Diego, na naka-duty sa klinika, ay nagsimulang mabigatan sa bugso ng emosyon habang bumabalik ang kanyang kapangyarihan. Sa kabutihang palad, naroon si Dr. Isabel para tulungan siyang kumalma at makontrol muli ang kanyang isipan. Nang makita ni Felicia ang laki ng sitwasyon, agad niyang binalaan si Devlin tungkol sa riot. Ngunit bago pa siya makakilos, nalock siya sa loob ng selda ni Loeb, na bahagi rin ng plano ni Loeb. What the hell are you talking about, man? Tumawag si Brody kay Felicia para humingi ng tulong. Sinabi nito na kailangan niyang i-reset ang electrical system sa basement para muling gumana ang mga PNE device. Gayunpaman, may problema. Si Jim, na may matinding galit pala kay Brody ay sinundan siya sa basement. It's the same kick, you know? Idiot, someone in his pocket. Ang breaker na kailangan ni Brody ay malapit lang sa kanya.
Nakilala niya ito dahil dati na nila itong ginamit para i-reset ang sistema. Jim. Have one more pound nobody knows about. Samantala, sa selda ng Loeb, hindi masyadong nababahala ang warden na si Devlin sa kaguluhan sa kulungan. Huling araw na niya sa trabaho, at ang nasa isip lamang niya ay ang pera na napagkasundoan nila ni Loeb. Ngunit ibinunyag ng Loeb ang nakakagulat na katotohanan, siya ang nagpatigil ng lahat ng PNE device sa pamamagitan lamang ng pag-hack sa police security system gamit ang Wi-Fi password. Ang magandang balita para kay Devlin, nailipat na ng Loeb ang lahat ng kayamanan nito sa account ni Devlin. Kaya sa kabila ng lahat ng problema sa kulungan, kumbinsido pa rin si Devlin na kontrolado niya ang sitwasyon, lalo na ngayong nailipat na ang pera. Hindi niya namamalayan na may isa pang lihim na pakana ang Loeb. Habang nakatingin si Devlin sa kanya, bigla niyang naramdaman ang kakaiba sa kanyang isipan. What's going on here? The fuck is going on? Interesting, isn't it? Bring him to solitaire now. Agad na iniutos ni Devlin na dalhin ang Loeb sa matinding uri ng solitary confinement. Quite broken up about it. Bumalik ang kuryente at muling na-activate ang lahat ng PNE device. Nawalan ng kapangyarihan ang mga bilanggo at natigil ang kaguluhan. Sa labas, naghihintay si Felicia. Laking gulat niya nang i-anunsyo ni Devlin na siya na ang magiging bagong warden. Nagbago ang isip nito, at labis na ikinatuwa ni Felicia ang balita. Samantala, makikita si Payback na nakaupo sa ibabaw ng bunton ng mga patay na bilanggo, mga biktimang siya mismo ang pumatay sa gitna ng kaguluhan. Tumatawa siyang matagumpay sa pinsalang nagawa nito. Makalipas ang ilang araw, binisita ni Diego si Isabel sa klinika. Sinabi niyang ililipat siya sa ibang kulungan kung saan mas magiging kapaki-pakinabang ang kanyang kapangyarihang nakabatay sa empatiya. Sinimulan na ng gobyerno ang pagsasama-sama ng mga bilanggo ayon sa kanilang kakayahan, at hindi na akma si Diego sa kulungang ito. Samantala, nagsimula na si Felicia sa kanyang bagong tungkulin bilang warden. Inalis niya ang nameplate ni Devlin sa pintuan ng opisina at itinapon ang lumang chest piece nito sa basurahan. Nasa ilalim na ng kanyang pamamahala ang kulungan. Nagbitiw si Brody at ipinasa ang ranggo ng kapitan kay Morales. Sa huling eksena, dumating si Devlin sa kulungan upang sunduin si Darius, na bagong laya. Ngunit may twist, hindi na pala si Devlin ang nasa katauhan nito. Lumalabas na nailipat ng Loeb ang kanyang kamalayan sa katawan ni Devlin, marahil noong sinuntok siya nito sa selda. Ito ang dahilan kung bakit niya inilagay lahat ng pera sa account ni Devlin at pinabayaan mabulok ang katawan ng Loeb sa solitary confinement. Ito rin ang dahilan kung bakit ginawa niyang warden si Felicia.